po nagsisi po talaga ako na napabayaan ko ang anak ko dahil po sa pagtatrabaho ko. Wala po ibang hahanap buhay sa amin kundi ako. Kaya ngayon po parang nagsisi po ako sa huli talaga. Na nagkaganyan po ang anak ko. Nawala na po siyang lunas ngayon sa stage 4 na cancer. Napakasakit po para sa akin na hinanap ko pa po ang pera para mapagamot ko ang anak ko. Pero wala na pong lunas ang kanyang sakit. Hindi na po namin maililigtas. Hello, kumusta? Asan si Daisy? Nandun po kuya sa kabila. Kanyang mga tita. Wala dito. Wala po. Oo nga, walang Daisy dito. Nandun po sa kabila at ayaw na umuwi. Kailan pa doon? Nung bagong taon pa po kuya. Yung saan banda ang bahay? Nandun po sa kabila kuya. Ah, katabi lang. Opo. Bakit daw siya nagpunta doon? Dahil ano po kuya, may nakikita daw siyang ano dito sa bahay. May nakikita. May nakikita daw siyang taong hindi ano. Parang nakakaramdam ng takot. Opo kuya, nakakaramdam po siya ng takot. Eh, kaya nung pumunta po kami doon ng bagong taon, inuwi po namin siya dito, hindi po pumayag magpabalik uli doon. Doon daw talaga siya. Doon lang muna daw siya. Kaya doon na po kami simula ng bagong taon, doon na kami natutulog. Oh, kaya pala malinis na malinis yung bahay nyo. Ayan. Wala akong nakaano. Ayan, wala pong laman. Walang laman. Eh, yung ibang mga anak nyo, nandun din. Ano, yung dalawa po dito natutulog. Yung dalaga at binata ko po. Kumusta na po si Daisy ngayon? Hindi po siya okay kuya. Palala ko kanina. Kanina nga po, na naman siya, inatake na naman siya ng kanyang sakit. Hindi na po maganda ang kanyang mga sinasabi. Tinatawag niya po niya ang kanyang papa. Lagi. Kung ano-ano na pong sinasabi niya. Pag ganyang inaatake po siya ng sakit, lagi niyang tinatawag ang papa niya. Katulad niya po kahapon. Dinalaw uli siya ng kanyang papa na may kasama daw pong mga anghel. Tsaka yung kanyang titong namatay. Yun na po ang kanyang laging binabanggit. Yung kanyang mga tito ng papa. Tapos kanina nga po sinumpong na naman uli. Sasama na daw siya sa kanyang papa. Kaya napakasakit po para sa akin na Pag sinusumpong siya, anong nagiging sitwasyon niya? masama po kuya eh. Kung ano po, gusto niya na daw niyang sasama na daw nga po siya sa kanyang papa. Hindi na, pag sinusumpong po siya, hindi na daw niya kaya. Napakalamig po daw ng kanyang pakiramdam. Para daw siyang nasa yelo. Yan, naninigas na po yung kanyang mga katawan pag ano. Katulad po kanina, inano na naman po siya. Inaano daw siya ni Satanas. Pinag-aagawan daw siya ni Satanas at ni Papa Jesus. Para po siyang sinasapian kanina kuya. Kaya kami takot na takot talaga kanina. Akala ko yun na ang kanyang ano eh. Kapag masama pakiramdam, Pag masamang may pakiramdam. dinaraing na masakit sa kanya. Opo kuya, ito. Na ano na daw yung ano niya dito, yung mga litid niya sa ganito. Na akyat na daw sa kanyang yan. Sabi ko yung ano nga, yung cancer na sa litid na daan. Yun po ang aking inaano doon. Kumusta yung pagkain niya? Yung pagkain po niya, ano na rin, mahina ng kumain. Pero maya-maya naman ho nang hihingi. Pero konti-konti lang naman, 2 kutsara, 3 ganun. Ganun na lang pong kadami ang kanyang kain niya yun. Anong mensahe dun sa nangyari kay Daisy? Kung meron ka mang mensahe dun sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dun sa mga magulang, anong maipapayo mo sa kanila? Ang sa akin lang po, kung kayo po may anak po na ganyan na kikitaan nyo na po ng sakit, sana po wag na pong patagalin kasi ako po, nagsisi po talaga ako na
Ang hirap po kasi kumilos na walang pera. Mahirap pong nanghihingi pa po ako sa tao bago po pa po siya napagamot. Kaya yung mga magulang po na ganun, sana po pagamot nyo agad ang inyong mga anak bago pa po kayo magsisi sa huli. Kasi po ako po nagsisi po talaga ako na napabayaan ko ang anak ko dahil po sa pagtatrabaho ko. Wala po ibang hahanap buhay sa amin kundi ako. Kaya ngayon po parang nagsisi po ako sa huli talaga. Nagkaganyan po ang anak ko. Nawala na po siyang lunas ngayon sa stage 4 na cancer. Yeah. Ano po ako sa inyong mga magulang na huwag po ninyong pababayaan ang inyong mga anak. Kasi po nasa huli po talaga ang pagsisisi. Napakasakit po para sa akin na hinanap ko pa po ang pera para mapagamot ko ang anak ko. Pero wala na pong lunas ang kanyang sakit. Hindi na po namin maililigtas. Napakasakit po para sa aking magulang na nag-iisa pong nagtataguyod sa aking mga anak. Mahirap po talaga. Wala pong nag-iintindi sa kanila dito sa bahay. Mahirap pong walang magulang, walang nanay na nag-iintindi sa kanila dito. Napapabayaan ko po sila. Sa kabila ng kalagayan ni Daisy, pero nandyan pa rin, ibig sabihin, Opo. may dahilan si God na. Sa kabila po ng... Sa kabila ng kalagayan, andyan pa siya, nakakasama pa natin. Opo, kuya, Kaya opo. dasal pa rin, Opo, kuya. wag bibitaw. Hindi po ako... Sa tuwing malakas po siya, kuya, at tuwing nakikita ko siyang malakas, na nagkakaroon po ako ng pag-asa na sana may milagro talaga na mangyari sa anak ko. Yung pong hinihiling ko palagi, na magkamilagro po si Daisy, na gumaling pa sana siya. Yun po ang hinihiling ko sa inyo at sa lahat po ng tumulong na din sa amin, sa lahat po na nagbigay ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po nadala ko si Daisy sa hospital para po malaman ko kung ano talagang kalagayan niya at ang sakit niya. Ngayon po natapat na po ako ng doktor. Gayon niya po kaya. Pero Naramdaman niya marami nagmamahal sa kanya, di opo, ba? opo kuya. Nakita niya yun. Opo, marami po nagmamahal sa kanya. Marami nagdadasal, nagmamahal, at yung gustong tumulong sa Kuya, kanya. opo. Pwede Ayun nating po. puntahan si Daisy. Sige po kuya. Malapit lang naman po, dito lang sa ano. Daisy! Tulog. Natutulog ang aming baby. Daisy. Oh, hindi naman ako pinapansin. Ibalik na nga yung Jollibee na yan, Kuya Dek. Hindi ako pinapansin. O, yan ang favorite mo, nak. May Jollibee pala yung Daisy. baby namin Eto na, yung favorite niya, pinabilihan kanila ng Jollibee. O, ate. Wow, may Jollibee ang baby Marami ko. ikaw chicken. Kumusta ikaw? Kamusta daw ikaw baby ko? Kamusta daw ang Kakapit aking lang baby? ikaw lagi dito, nak, ha? Tapos petro si Daisy. Ha? Si God ang bahala sa iyo, nak. Hindi ka niya pababayaan. Kumusta ikaw dito? Sagot sa kuya Binji, baby ko. Kumusta ikaw dito? Ninong na pala iyan. Oo nga pala. Sagot sa ninyo. May nakaano na palang diaper dun sa bukol niya. Opo kuya, kasi maano na po, marami na pong natagas na ano. Umaga hapon ko na pong inaanuhan. Nahinog na talaga yung Opo kuya, bukol. opo. Ano na po talaga siya. Kasi imagine Talagang, na, tsaka sobrang malaki na po talaga. talaga yung ano niya, yung pinagputukan po niya, maano na. Kaya marami na pong natagas na, to, na parang tubig. Mm-mm.
Kaya may diaper na din po, kaya doble-doble na po ang kanyang ano. Namamayat na ikaw, nak. Kain na ikaw. Kumain na ba kayo? Hindi pa po kuya. Ayan, tama-tama. Abot pa ang Jollibee ng Kuya Benji. Oh, bago kayo kumain, may papasko uli para kay Daisy. Bago kumain. Thank you God. Thank you Lord. Yan, ito nak, for Daisy ulit. Again mga kababayan, no, ito po ulit yung tulong nyo. Maraming salamat. Sige po, okay lang. Yan. Again, maraming salamat po. Ate, ito yung pinaabot nila. Nak, para daw sa'yo to, ha? Thank you po. Ito na. 1, 2, 3, 4, 5, 5,300. Hindi ko nakuwenta lahat. Ayan, ang natira. Yan. Tapos pinabilhan nila kayo ng yung Jollibee natin kanina. Thank Ito you naman yung po. resibo nun. Okay po. Yan, kompletong-kompleto po yan. Maraming salamat po Kuya Benji. Sa lahat po ng nagbigay. Yan. At syempre, kaya may nadala uli anak si Kuya Benji, yun ay dahil ulit sa kanila. Lagi mo nahawakan anak niya yung rosaryo. Yan. Hahanapin po ulit natin. Yan. Maraming salamat po. Account number 9318500 kay Ma'am Mimay Paderon 3,000, kay Ma'am Elvira Jose 2,323.96. Yun po. Tapos ayun, sabi nga po nila ibili daw po ng Jollibee si Daisy. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay uli. Sa iyo Kuya Benji, salamat din po dahil sa kahit napakalayo po ng amin, kahit po bundok, inaahon po ninyo para lang po mapuntahan si Daisy. Maraming salamat po. Nak, sabi nila dadasal daw ikaw lagi, ha? Tapos kakain, baka daw mabibilihan ng prutas. Opo. Tapos kakain ng Mayroon po mga prutas. Madami, ha? Papalakas. At importante, dadasal lagi. Ha? Hindi ka pababayaan ni God. Yan. Hawakan mo lang lagi si pray ka kay Mama Mary. Kailan kaya ako kakausapin ni Daisy? Kausap ng bibi, ang Kuya Benji. Again mga kababayan, muli maraming salamat po dun sa mga walang sawa, nagpapaabot ng tulong, pagmamahal, nandasal para kay Daisy. Ayun, sa mga nais pa rin po magpaabot, message lang po kayo sa akin, or kung magpadala ulit kayo sa ating account, again yung isang maigsing message po na for Daisy, yun po para alam ko na para po yung tulong sa kanila. Ate, baka may mensahe ka pa sa ating mga kababayan? Sa lahat po ng ng tumulong po sa amin at nagbigay po ng tulong para sa financial ni Daisy at sa kanyang sa kanyang mga gamot. Maraming salamat po. At hindi po kayo nagsawang tumulong sa amin. Yung gamot niya tuloy-tuloy pa rin? Opo, kuya. Tuloy-tuloy pa rin po ang gamot niya. Kahit peniliver lang po, tuloy-tuloy pa rin po. Anong grade na nga dapat si Daisy? Grade 6 na po, kuya. Tapos hanggang kailan siya huling pumasok? First week po ng September, hindi na po siya nakapasok kasi na na po yung paa niya. Hindi na po siya nakalakad. Bigla nga po na hindi siya nakalakad. Masyado pala talagang naging mabilis. Kaya nga po, kuya, ang bilis nga po kasi itong araw na to, naglalaro pa siya. Pa siya dyan sa kuwari. Naglalaro pa po siya. Tapos nung kinabukasan, hindi na po talaga niya maigalaw yung paa niya. Pero may bukol na siya that time? Opo, may bukol na siya noon. Na maano pa lang po. Hindi pa ganun kalaki. Kaya doon po kami nag-umpisa na nagpunta sa regional. Pina-check up nga po namin. Bakit nga ulit natagalan bago nagawa yung kanyang MRI ba yun? Opo. Kasi in-schedule pa po, kuya. Yun daw po schedule. Kaya natagalan yung MRI niya.
Tapos marami kayo napuntahang ospital. Opo, bali 4 pong ospital ang aming napuntahan para po makahanap ng MRI sa chest, sa balikat niya. Ibig sabihin pala, hindi lahat ng hospital ay meron. Opo kuya, hindi po lahat ng ospital mayroong ganun. Yun yung isang dahilan din kaya talaga nagtagal. Opo kuya, yun din ang dahilan. Kaya nagtagal kaming na hindi agad siya napaano. Dahil naghanap, bali 4 na hospital po aming pinuntahan. Doon lang po sa Lang Center kami nakakita ng ganun. MRI na sa balikat na ano. Tapos lalo't Batangas, tas Manila. Opo, ano? Talagang Batangas, yung Manila. Talaga, pagluwas-luwas, challenge talaga. Opo. Hindi po biro ang pag ano, lalo na po kailangan lagi po ang pira. Pira ang para sa pagluwas. Hindi naman po tayo pwedeng makalumuwas na walang pira at pamasahe. Tapos yung sitwasyon ni Daisy, Opo. hindi naman pwedeng sa biyahe, di ba? Opo, hindi po pwedeng sa biyahe kaya ambulance talaga. Tapos sa ambulance, sasakyan lang yung pero yung expenses, gastos, Opo. kayo yung magpo-provide. Opo. Kapit lang baby ha, laban ikaw lagi. Again mga kababayan, una po'y panalangin and then ayan, para mas sigit po nating matulungan si Daisy. Again mga kababayan, please share this video po.